Minsan ba naramdaman mo na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib mo? Yung tipong parang may nakaupo sa dibdib mo habang nanonood ka ng TV o bago ka matulog? O kaya naman nakaramdam ka ba ng biglaang panghingawit ng kaliwang braso mo hanggang sa panga kahit wala ka namang binubuhat na mabigat? Siguro naisip mo, baka napagod lang ako, baka lamig lang ito, o baka inatake lang ako ng acid reflux dahil naparami ang kain ko kanina. Pinahid mo ng liniment, uminom ka ng tubig, tapos pinilit mo matulog. Pero paano kung yung simpleng pananakit na yon ay huling babala na pala ng puso mo? Paano kung nagmamakaawa na pala ang puso mo na humingi ng tulong bago pa mangyari ang isang nakakamatay na heart attack? Pakinggan mo ako mabuti. Ang heart attack o atake sa puso ay hindi laging nangyayari ng biglaan tulad ng napapanood natin sa mga pelikula kung saan bigla na lang hahawakan ng bida ang dibdib niya at babagsak sa sahig. Sa totoong buhay ang katawan natin ay nagbibigay ng mga tahimik at maliliit na warning signs, mga araw at minsan nga mga buwan pa bago tuluyang mangyari ang atake. Ang problema marami sa atin ang magaling mabalewala ng sintomas. Sasabihin natin, lilipas din ito. O kaya ay ayaw nating gumasto sa doktor para magpa-check up. Pero bilang isang doktor, nakikiusap ako sa'yo. Ang puso mo ang nag-iisang makina na nagpapanatili sa iyong buhay at kapag sumuko ito, madalas ay wala na tayong pangalawang pagkakataon. Araw-araw sa emergency room, nakakakita kami ng mga pasyente na isinusugod na nag-aagaw buhay. At kapag tinanong namin ang pamilya, madalas nilang sinasabi na, "Dok, nung isang linggo pa po siya nagrereklamo na madaling mapagod at parang sinisikmura, hindi namin akalain na puso na pala." Kaya sa video na ito, hihimayin natin ang 5 sa pinakamahalagang warning signs ng heart attack na hindi mo dapat i-ignore kailanman. Ang unang warning sign, at ito ang pinakamadalas mapagkamalan, ay ang kakaibang pananakit o discomfort sa dibdib na hindi nawawala o pabalik-balik. Hindi ito laging matinding sakit na parang sinasaksak. Madalas inilalarawan ito ng mga pasyente ko bilang parang may nakadagan na mabigat, parang may pumipigas sa puso. Parang nakakaramdam ng matinding pressure o kaya ay parang may nagliliyab sa loob ng dibdib. Minsan nangyayari ito kapag nag-effort ka tulad ng pag-akyat ng hagdan o pagbubuhat. At minsan naman nangyayari ito kahit nakaupo ka lang. Kung nararamdaman mo ang ganitong pressure sa gitna o sa kaliwang bahagi ng iyong dibdib na tumatagal ng higit sa ilang minuto o kaya ay nawawala at bumabalik, huwag mo itong isawalang bahala. Ito ang senyales na nahihirapan ng makakuha ng sapat na dugo at oxygen ang mga muscles ng puso mo dahil nagsisimula na magbara ang mga ugat o coronary arteries mo. Ang pangalawang warning sign na madalas namang nangyayari, lalo na sa mga kababaihan, ay ang pananakit na umaabot sa ibang bahagi ng upper body. Maraming tao ang nag-aakala na sa dibdib lang sumasakit kapag inaatake sa puso. Pero hindi laging ganun. Ang sakit na nanggagaling sa puso ay pwedeng mag-radiate o gumapang papunta sa iyong kaliwang braso, balikat leeg, panga, at maging sa likod. Minsan, pakiramdam mo ay naninigas ang panga mo o sumasakit ang ngipin mo nang walang malinaw na dahilan. Bakit ito nangyayari? Dahil ang mga nerves na nadadala ng signal ng sakit mula sa puso natin ay magkakakonekta sa mga nerves na papunta sa braso at panga. Kaya nalilito ang utak natin kung saan ba talaga nanggagaling ang sakit. Kung bigla kang nakaramdam ng pananakit ng braso at panga, lalo na kung kasabay ng pagbigat ng dibdib, ito ay isang malaking red flag na kailangan mo nang pumunta agad sa ER. Ang pangatlong warning sign na napakadelikado ay ang biglaang pagkaubos ng hininga o shortness of breath kahit wala ka namang mabigat na ginagawa. Imagine mo ito, nakaupo ka lang nanonood ng TV tapos bigla kang hihingal na parang tumakbo ka ng 1 kilometro. O kaya naman naglalakad ka lang sa patag na kalsada tapos pakiramdam mo hindi mo makuha yung sapat na hangin sa baga mo. Kapag hindi makapag-pump ng maayos ang puso mo, naiipon ang dugo pabalik sa mga ugat na nagmumula sa baga natin na pwedeng magdulot ng pag-ipon ng likido sa baga. Kaya hirap na hirap kang huminga. Kung nakakaranas ka nito,
lalo na kung napapansin mo na kailangan mong gumamit ng maraming unan para lang makatulog sa gabi dahil hinihingal ka kapag nakahiga ng flat. Ito ay malinaw na senyales ng heart failure at posibleng napipintong heart attack. Ang pang-apat na warning sign na nakakalito ay ang matinding pagkapagod na walang dahilan o unusual fatigue at cold sweats o malamig na pawis. Iba ito sa pagod pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Ito yung uri ng pagod na kahit kakagising mo lang, wala kang lakas na bumangon at kahit simpleng pagligo ay pakiramdam mo ubusang lakas. Kasama pa nito minsan ay bigla ka nalang pagpapawisan ng malamig kahit hindi naman mainit ang panahon. Ang malamig na pawis na ito ay reaksyon ng katawan mo sa matinding stress dahil sinusubukan nitong panatilihin ang blood pressure mo habang hirap na hirap ang puso mo na magbomba ng dugo sa nababarahan na ugat. Maraming nakakaramdam nito ang iniisip na inaatake lang sila ng anxiety o kaya ay mababa ang sugar. Pero kung hindi ito normal sa'yo at sinabayan ng ibang sintomas ito na ang puso mo na sumisigaw ng tulong. Ang panlimang warning sign na gusto kong bigyan mo ng pansin ay ang matinding pagkahilo feeling na parang masusuka o feeling na parang mahihimatay. Kung minsan, mapagkakamalan mo pa itong food poisoning o kaya ay matinding asido sa sikmura. Lalo na kung nararamdaman mo ang sakit banda sa itaas na bahagi ng iyong tiyan. Ang dahilan kaya nakakaramdam ng pagkahilo at pagkahimatay ay dahil kapag hindi nagpapump ng sapat na dugo ang puso mo, bumabagsak ang blood pressure mo at hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang utak mo. Kung nakakaranas ka ng matinding pagsusuka at parang inaatake ng asido pero sinasabayan ng malamig na pawis at pagbigat ng dibdib, huwag kang uminom lang ng antacid at huwag mo itong itulog. Ang mga senyales na ito ay hindi mo dapat pinagbabakasakali. Ngayon, gusto kong ipaliwanag sa iyo ng maikli kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag nagkakaroon ng heart attack. Isipin mo ang puso mo bilang isang engine na kailangan ng patuloy na supply ng langis at gasolina para umandar. Ang gasolina ng puso mo ay ang dugo na puno ng oxygen na dumadaan sa maliliit na ugat na tinatawag na coronary arteries. Sa paglipas ng panahon, dahil sa mga kinakain nating matataba paninigarilyo, mataas na blood pressure at diabetes, nag-iipon ang mga cholesterol o plaque sa loob ng mga ugat na ito. Pakipot ng pakipot ang daanan ng dugo hanggang sa dumating ang araw na pwedeng pumutok ang plaque na ito at biglang mamuo ang dugo o blood clot. Kapag bumara ang blood clot na ito, wala nang makadaan na dugo papunta sa isang particular na bahagi ng puso mo. Kapag nawala ng oxygen ang muscle ng puso, mag-uumpisa itong mamatay sa loob lang ng ilang minuto. At kapag namatay ang malaking bahagi ng puso mo, titigil ito sa pagtibok at iyon ang tinatawag nating cardiac arrest na madalas ay nagreresulta sa agarang kamatayan kung hindi agad ma-resuscitate. Yan ang katotohanan na napakasakit isipin, pero kailangan mong malaman para maintindihan mo ang importansya ng oras. Sa atake sa puso, bawat minuto ay napakahalaga. Sa medisina, madalas naming sinasabi na time is muscle. Habang tumatagal ang pagbara, mas maraming muscle ng puso ang namamatay at hindi na kailanman mabubuhay pa. Kaya ano ang kailangan mong gawin kapag ikaw o ang kasama mo ay nakaramdam ng mga warning signs na ito, lalo na kung ang pananakit sa dibdib ay hindi nawawala matapos ang ilang minuto? Una, wag na wag kang magpapanik, pero kailangan mong kumilos ng mabilis. Tumawag agad ng ambulansya o kung walang ambulansya, magpahatid ka agad sa pinakamalapit na ospital na may emergency room. Huwag kang mag-drive ng sarili mo dahil pwedeng mawalan ka ng malay sa daan at madisgrasya pa. Pangalawa, habang naghihintay ng tulong at kung pinayuhan ka dati ng doktor mo o nag-check ka na wala kang allergy, pwede kang numuya at lunukin ang isang tableta ng aspirin. Ang aspirin ay tumutulong para hindi tuluyang mamuo ang dugo sa ugat at baka bigyan ka nito ng sapat na oras para umabot ng buhay sa ospital. Huwag mong inumin ng buo. Kailangan mo itong wuyain para mabilis pumasok sa sistema mo. Pang-atlo, huwag kang uminom ng tubig na sobrang dami. Huwag kang kumain ng kung ano-ano at lalong huwag kang pipiliting isuka.
Kung pakiramdam mo ay nasusuka ka, dahil landaradad lang ito ng stress sa puso mo. Umupo ka ng maayos at subukang huminga ng malalim at kalmado. Kung ikaw naman ay may maintenance meds para sa puso at binigyan ka ng doktor mo ng gamot na nilalagay sa ilalim ng dila tulad ng nitroglycerin, gamitin mo ito agad ayon sa turo ng doktor mo. Para naman maiwasan mo na humantong ka sa ganitong nakakatakot na sitwasyon, may mga simple at malinaw na hakbang na kailangan mong baguhin sa lifestyle mo ngayon din. Kung naninigarilyo ka, ihinto mo na yan. Ang paninigarilyo ay direktang sumisira sa lining ng mga ugat mo at nagpapadali sa pagbuo ng mga bara. Bantayan mo ang blood pressure at blood sugar mo araw-araw o linggo-linggo, lalo na kung may lahi kayo ng sakit sa puso o diabetes. Bawasan ang pagkain ng mga maaalat, matataba at puro prito at simulan mo ng kumain ng mas maraming gulay, isda at mga pagkaing mabuti sa puso. At ugaliin mong maglakad o mag-ehersisyo ng kahit 30 minuto lang araw-araw para mapanatiling malakas at masigla ang iyong puso at sirkulasyon. Huwag mong hintayin ang mismong atake bago ka kumilos dahil baka ito na ang una at huling atake mo. Ang sakit sa puso ay tahimik na pumapatay, ngunit laging nagbibigay ng babala ang ating katawan. Nasa sa atin na lang kung papakinggan ba natin ito o hindi. Ang layunin ko sa video na ito ay maging boses ng iyong kalusugan at ipaalala sa iyo na ang buhay mo ay mahalaga at may magagawa ka para pahabain pa ito. Paalala lamang muli na ang lahat ng impormasyong ibinahagi natin na yon ay para sa pangkalahatang edukasyon at kaalaman at hindi ito dapat ipalit sa formal na konsultasyon at diagnosis ng isang lisensyadong doktor o cardiologist. Kung may nararamdaman kang kahit anong sintomas na tinalakay natin, huwag mag-atubili, magpadala agad sa emergency room o kumonsulta sa doktor upang mabigyan ka ng tamang lunas sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Naway maging malusog ang inyong puso, alagaan ninyo ito dahil iisa lang yan at sana ay makasama ninyo pa ng matagal ang inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ingat kayo.